Isang palabang gabi po sa ating lahat. Ako po Attorney Renico, ang representante ng Kabataan Party List sa ika-20 Kongreso. Andito tayo ngayon sa harap ng Manila Police District dahil nabalitaan natin na may kabataang inaresto pagkatapos ng October 21 peasant mobilization dahil peasant month po ngayon. Ngayon po, nakita natin from pictures online na siya ay inaresto habang nasa loob ng isang jeep at ito ay napag-cause ng distress, hindi lang sa inaresto pero sa mga surrounding na nandito. And nasa press release po ng Manila Police District na pinipick up po ng mga news outlets ngayon na dahil daw po sa vandalism ang pag-aaresto. Una po, ayon sa City Ordinance of Manila tungkol sa vandalism, ang required circumstance po bago ito ay mag-take effect ay dapat in flagrante ang arrest. Ibig sabihin, caught in the act po dapat. Pero ang nakita po natin clearly ay ang inaresto nasa loob po ng isang jeep nakaupo bago po siya inaresto. So una, kino-question natin yung pag-aresto in relation sa City Ordinance na to kung mag-a-apply dahil hindi po nasunod ang necessary circumstance para dito. Dalawa, ano nga ba ang vandalismo? Ang pagpanawagan ba ng mga karapatan ng mga magsasaka, ng mga mamayang Pilipino? Ito ba ay vandalismo? Ang paglakhok sa political cause during this time of political and economic crisis, vandalismo po ba yun? At ikatlo ho, aggrieved tayo sa padalos-dalos at paligoy-ligoy na updates na binibigay sa atin dito. Nung tinatanong natin ano bang kaso ang ipapataw, maraming sinasabi illegal assembly daw, malicious mischief, tumult daw, pero hindi naman klaro kung ano ang isa-settle dito. And later makikita na lang natin online na may press release na pala ang Manila Police District tungkol dito. Ayaw rin tayo papasukin, even though ang dinesignate ng inaresto ay ang National Union of People's Lawyers na bahagi po ako. Hindi po pwede ang gantong treatment sa people's lawyers, sa mga mamamayang lumalaban, at sa mga sektor na inaapi. Kaya po ang panawagan natin sa lahat, antabayanan natin ang kaso. Ang gantong repression, maaring tayo pong sumunod. Hindi po natin hayaan na mangyari ito sa ngayon at sa hinaharap. Tumindig tayo, lumaban tayo.